Ilang araw na din daw silang natutulog sa teacher's camp. Napakarami daw nilang naririnig na kalabog tuwing gabi. Gabi-gabi ay parang may nagmamarcha, ngunit alam naman nilang walang tao sa second floor dahil ang pinaparentahan lang ay yung first floor. Alam din nila na nakakandado ang pintuan sa second floor, kaya't napaka-imposible na may tao sa loob nito. Pangatlong araw na pero gabi-gabi nilang naririnig yung kalabog sa second floor at unti-unti na rin silang binabalot ng takot. Isang gabi daw ay natulog daw siya ng maaga dahil kinabukasan nun ay kompetisyon na niya. Pero nagising siya ng mga 3:00 ng madaling araw. Dahil sa sobrang kalabog, nagulat siya kasi akala niya galing ulit ito sa second floor. Pero nung pinakinggan niya ng maayos, nagulat siya na galing ito sa mismong pintuan nila. Katabi niya yung coach niya. Pinipilit niyang gisingin ito pero hindi raw magising. Lahat na daw ay ginawa niya pero hindi pa rin daw magising yung coach niya, kaya't bumalik na lang siya sa kama at natulog. Kinaumagahan, kinausap niya yung coach niya at sinabi niya kung ano yung nangyari. Sinabi niya na may naririnig daw siyang kalabog sa mismong pintuan nila at ginigising daw nito yung coach niya pero hindi daw ito talaga magising. Nagulat yung coach niya kasi ang sabi niya, napaka-imposible na nandun siya ng mga 3:00 ng madaling araw dahil nung 3:00 ng madaling araw ay nasa labas sila at nagkakape. Sino ngayon yung ginigising niya nung gabing yun? Sino ngayon yung katabi niya sa kama?